Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan ang pa-surprise dito sa Itbulaga na kung saan inanunsyo na po ito kahapon. Walang iba kundi po ang makakatapat ng sex bomb dancer. Sabi nga dito, handa na ba kayo sa malalang puksaan bukas? Lahat lalaban, walang babawi. Ang sex bomb girls ready na makipag-showdown para sa mga hamon. Ang hinala ng marami, mga singing girls ang itatapat sa sex bomb dancers. Samantalang pag-usapan na natin yung tungkol sa usapin ni Mr. Anjo Eliana, may bago na naman po siyang banat para kay Tito Soto. Akala ko ba ceasefire na? Bakit panay pa yung paglalabas niya po ng mga statement patungkol kay Tito Soto? So tinawag niya po na bobo si Tito Sen. Sabi nga dito sa nakita natin, bobo ka ba Tito Sen? Ang dami nating pinagsamahan na pambababae mo tapos titirahin mo ako, Anjo Eliana, November 8, 2025. So, ngayon lang yan mga Kadabarkads. Grabe din parang wala talaga siyang utang na loob sa ginagawa niya. Lahat binabanatan niya na. 'Di ba? Una si Tito Soto, yung Pangulo, tapos kung sino-sino na. So yung intensyon napakalinaw mga Kadabarkads Talagang gusto niya lang talagang mag-ingay para yung pangalan niya maging matunog. Napakalinaw. Napakalinaw po ng motibo ng kanyang hangarin na talagang gusto niyang tumakbo by 2028. Mabuti na lang talaga mga Kadabarkads, napakabait po ni Tito Soto dahil kahit ginaganito siya ni Angeliana, hindi po siya gumagante. 'Di ba? Maging si Bossing Big Soto, si Boss Joey sa Itbulaga, hindi po sila nagpaparinig. Very formal lang nila at very professional pag nasa programa pong Itbulaga. Hinihiwalay po kasi nila yung usaping personal sa programa po nila na Itbulaga. At yan po yung nagustuhan talaga ng mga Dabarkads natin. So tahimik lang sila mga Kadabarkads, unlike po nitong si Mr. Angeliana na batikos ng batikos na kung saan napakalinaw po ng motibo. Maging si Nanay Christy Permin, hinamon niya na din po, 'di ba, na i-live siya. Mabuti na lang at tinanggihan po siya mga Kadabarkads ni Nanay Christy kasi wala nga naman siyang oras na i-live ang ganitong klaseng tao, nagsasayang lang po siya ng oras. Sabi ni Nanay Christy, hindi ko igigas si Anjo sa SNN at saka sa CFM. Sayang yung oras. Marami pa tayong mapagbibigyan ng oras, nakapakipakinabang at saka kahit kailan ayoko sa walang utang na loob, 'di ba? Yung mga hindi marunong magpahalaga sa pagkakaibigan, 'di ba nga? Nasasaktan tayo kapag ang pagkakaibigan tinatraidor. Ayaw natin iyon kasi nandun yung pagpapahalaga natin tapos na-traidorin ka lang pala. Ayoko talaga sa dila niya. Hindi ko siya i-guess. Sayang yung oras. Ibibigay ko sa iba yon. So napahiya ng malala si Mr. Anjo Eliana dito kay Nanay Christy. Kasi totoo nga naman, hindi siya mag-guess ng traidor dito sa kanyang programa. Tapos babastos-bastosin siya sa programa mismo ni Nanay Christy. Kaya mabuti talaga na ganito yung naging desisyon ni Nanay Christy Fermin. Tsaka isa pa, di ba, may usapan sila ni Bossing Big Soto at Maro Soto na si Spire na pagkasunduan po nila, di ba, na hindi magbabato na or maglalabas na ng paninira etong si Mr. Anjo Eliana laban kay Tito Soto. Pero bakit ganito? Tila baga nilalabag niya po yung naging kasunduan nila Bossing at Maro Soto. Ibig sabihin wala talaga tong isang salita. Nag-agree siya, may kasunduan sila, tapos ngayon, eto na naman. At bumabanat na naman po siya mga Kadabarkads. So ano ba yung dapat gawin pag may mga ganitong ginagawa si Mr. Anjo Eliana? So napakiusapan na, nagkasundo na sila. Diba? Pero ayaw pa rin pong tumigil. So ano na ba yung dapat dito? Siguro kailangan na pong umaksyon ni Senador Tito Soto nang sa ganun ay tumigil ng kusa itong si Mr. Anjo Eliana.
And kahapon nga po mga Kadaber Cats, nakita natin si Tito Soto na kasama niya po ang isa sa matitinik na abogado po. No? Siguro kumonsulta na po yun sa abogado para nang sa ganon ay ikonsulta nga itong mga pinagbababanat inaakusa sa kanya nitong si Anjo Iliana. Diba mga Kadaber Cats? Siguro ito yung mainam na gawin ni Tito Soto para tumahimik na itong si Mr. Anjo Iliana kasi lahat binabanatan niya na po. So kahapon kasama niya si Attorney Mark Tolentino, isa po yan sa mga matitinik na abogado na pwede pong magkaso dito or mag-handle ng kaso na isasampa ni Tito Soto laban dito kay Mr. Anjo Iliana. So ano ba yung mga posibilidad or mga possibility na maging kaso ni Anjo at kung ano ba yung mga nalabag niya? So una na dyan mga Kadaber Cats ang defamation, libel, and slander. Diba? Grave threat. So ayan, dalawa po mga Kadaber Cats yung pwedeng ikaso sa kanya. If proven this charge could lead to significant fines or even imprisonment, pwede pong makulong si Anjo Iliana depending on the severity and evidence presented. So ano ba yung naging statement ng Soto Camp? Through a spokesperson po ni Tito Soto, team released a formal statement condemning the alleged remark and confirming that legal consultations are underway. We have always respected freedom of expression. Yes po. Nire-respeto naman natin yung freedom of expression. Pero pag ganito pong paninira na, mga Kadaber Cats, kailangan na po talaga ng legal action yan. The statement read, however, malicious po and threatening remarks that endanger reputation cannot go unchecked. Proper legal actions are being considered. So, ayan po mga Kadaber Cats, mukhang magkakaso na si Tito Soto at kumukonsulta na po sila sa mga abogado, sa mga lawyer. At pag nakasuhan na po itong si Angelia na mga Kadaber Cats, siguradong iyak tawa to sa kanyang kakaharapin na multa plus pagkakakulong, lalo na pag di niya po ito napatunayan mga Kadaber Cats, mabigat po talaga ito. Sobrang bigat nito mga Kadaber Cats, kahit sabihin niya na pambablap lang yon, tapos paulit-ulit niya po yun na ginagawa, gayo may kasunduan na po sila ni Bossing Vic at Maro Soto. Nako po mga Kadaber Cats, antayin natin mga bukas-bukas siguro. Pag si Tito Soto sumabog na sa galit, siguradong iyak itong si Mr. Anjo Iliana sa mga kakaharapin niya po na kaso. No, ikakaso sa kanya dahil sa mga paninira puri niya na ginagawa kay Tito Soto at maging yung pamilya po ni Tito Sen at mga Soto na apektuhan na po sa ginagawa niya. So hindi ito biro, hindi lang ito pangbablap, no, hindi lang ito pangbablap, kailangan na po nito ng legal action mga Kadaber Cats. So paano? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Anong say nyo dito? Please comment down below.